Magandang oras mga card lover mga kababayan. Well, sumisikat ngayon ang mga Nipo babies. Ano ba itong Nipo babies? Ito yung mga flood control babies. Mga anak ito ng mga yumayaman na kontraktor at mga anak din ng mga mayaman na opisyal ng gobyerno na mga nagnakaw sa pundo ng bayan. Kaya tinatawag sila na Nipo babies. Meron tayong video dito courtesy ni Philippine News PH. Philippine News PH. Salamat sa video at atin to ibahagi sa ating mga mamamayan para malalaman talaga nila kung sino itong mga Nipo babies na naglustay din ng pera ng bayan kahit na hindi sila ang nagtatrabaho. So ito na atin panoorin galing sa top 10 hanggang top number 1. Number 10, Nia Fortich. Si Nia ay isang social media personality. Active ito sa kanyang accounts tulad ng Instagram, TikTok at Fortich. Si Nia ay isang social media personality. Isa-isahin natin ang mga anak ng mga politiko, public officials, at mga taong nakikinabang sa pundo ng gobyerno. Number 10, Nia Fortich. Si Nia ay isang social media personality. Okay, so ito, social media ka. Maganda naman kasi ito'y lahi ito ng Amerikano. Pero ang kwento nito, ayon sa mga taga Bukidnon, kasi nasa Bukidnon ito, ay magnanakaw daw ng lupa yung kanilang mga magulang. Ayan ito nga yung mga nagrarally na mga nitibo sa Bukidnon eh. Ayan, sabi, ibalik ang among yutang kabilin. Ibig sabihin, ibalik yung lupa ng aming mga magulang. Ninakaw nila eh. Kaya bakit magmayabang ka, magnanakaw pala yung ano eh. Tsaka yung mga Fortich ay nagtrabaho sa gobyerno. Kaya napabilang sa Nipo babies. Ito, ano bang pangalan yan? Maganda naman pero dapat kasi hindi pagmayabang ang mga ninakaw na pira. Ito naman taga Cebu ito. Pakinggan nga natin. Sa Lapu-Lapu City. Si Jasmine ay isang din fashion-forward personality sa social media kung saan binabahagi niya din ang kanyang pamumuhay at mga gamit na nabibili. So ito naman daw ay anak ng mga mayor sa Cebu at nagiging barangay captain daw ito sa gulang lamang na 20 years old. Grabe no, at palagi daw pumupunta ng Europe kaya nagagalit ang netizens sa kanya. Post ng post eh, ayan no. Gift ng kanyang asawa, hindi ito pinunduhan ng pera ng barangay. Idinagdag niya na minsan lang siya bumisita sa Europa at ang madalas niyang pagbabago ng damit ay maaaring lumikha ng impresyon ng maraming biyahe. Minsan lang hindi ako nakarating ng kahit Boracay kasi nagtitipid. Pero siya minsan lang Europa eh. Pagdating niya sa Europa, hindi naman siya mukhang European eh. Kaya ano ka pa rin doon pagdating mo doon. Hindi ka pa rin sikat. Dito sa Pilipinas sikat ka pero doon hindi. Kasi kung ang European ay mukhang tao, tayo pagdating natin doon, hindi tayo tao tingnan. Parang ano lang tayo eh, yung kalagitnaan ng tao tsaka unggoy. Parang mistiso unggoy lang. Yun ang katotohanan. Kahit anong make-up ng make-up nitong mga Nipo babies. Sabi nga ni PMC ng Pinoy Mystery Channel, kahit anong make-up nyo, ay mukha pa rin kayong ASEAN. Diba? ASEANO pa rin. Hindi talaga makopya yung mga Nipo babies ng Europe. Yung kasi yung kinukopya nila, yung mga sikat na European Nipo babies na tinatawag. Hindi naman magnanakaw yung mga Nipo babies doon. Ang Nipo babies sa Europe ay mga anak talaga ng mga artista, ng mga mayayaman. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng Phil News Channel. Style at ng kanyang mamahaling bag, pero kamakailan lang ay inalis niya lahat ng mga post matapos mabatikos ng mga netizens. Number 7, Lemuel Lubiano. Si Lemuel Lubiano, kilala bilang boyfriend ni Claudine Co at madalas makitang bumibiyahe. Kasama ang pamilya ko, siya ay anak ni Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development at may kaugnayan umano kay Senate President Francis Escudero. Ayan, so ito pala yung nagbigay kay Francis Escudero ng ng SOP. Kaya mayaman to kasi nakakuha ng nasa top 15 contractor yung ama niya eh. Lalaki ka pa naman, lalaki tapos nagpo-post ka, di ba? Ang lalaking mahilig mag-post ay lahing bading, mga kababayan. Ako hindi ako nag-post. Ang dami-daming nabili ko na motor. Sa isang taon, 3. Tapos nag-post bago kahit isa. Sasakyan. Kapag nakabili ako, ang sarap sana mag-post sa Facebook pero ayokong mag-post ng sasakyan dahil sasabihin na mayabang.
Di ba? Bakit ipopost mo yan? Kung maraming hahanga sa'yo, hahanga talaga ang tao sa'yo kahit hindi ka mag-post. So ito, bakla to eh. Oh. So dito naman tayo. Sino kaya tong ano na to? Sigan. Children of Anthony Marasigan na isang vice mayor sa San Juan, Batangas. Makikita sa kanilang social media accounts ang kanilang marangyang pamumuhay. Mahilig din sila mag-post kung magkano ang nagagastos nila kapag lumalabas sila. Ibinida kamakailan ni Angie. Grabe, tinapuntapon yung pera. No, hindi niya naman pera yan. Pera ng magulang niya na magnanakaw. Ito, klarong-klaro nakapilter lang yung sa TikTok filter eh. Ayan no. Gumanda lang dahil sa camera eh. Kung walang beauty plus ang cellphone mo, ay mukha ka pa rin unggoy, di ba? Yung ilong, hindi naman talaga matangos ang mga ilong niyan. Nakapilter lang yan. So ito, sino naman to na ang tatay kalbo? Panoorin nga natin. Sa isang sikat na brand. Number 5, Christine Lim. Si Christine Lim Katakutan ay anak ni dating Kapas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan. Ang kanyang ama sobrang tagal na sa gobyerno. Siya ay pumasok bilang public official noong 1992 pa. So alam na kung matagal na yan sa gobyerno, nagnakaw yan. Okay, skip tayo, dito tayo sa isang to. Nagtrending din to kamakailan dahil first time ito sumakay ng jeep. Aba. First time daw siya nakasakay ng jeep. Magmula nang siya isilang. Sino ba ito? Sino ba tong? Ay, anak pala nitong kalbo. Sa pag-flex ng mga mamahaling bagay at travel na pinaggagastuhan niya. Nagtrending din to kamakailan dahil first time ito sumakay ng jeep. Sobra naman na yabang nito. Kahit may mga kaklase ako ng mga anak ng mga diyan sa Cebu, yung mga anak na may-ari ng mga shipping diyan, talagang mayayaman yun. Kapag hindi nasundo sila ng sasakyan, sumasakay ng tricycle sumasakay ng jeepney. Ito, ngayon lang daw siya nakasakay ng jeepney. Napaka-imposible naman yan. Saan ba nanggaling yung ama niyan? Yumaman lang naman yung ama niya dahil sa kurakot eh. Tapos nagmamayabang na hindi pa daw siya nakasakay ng jeepney. Napakawalang iya naman. Sobrang yabang naman ito. Sino naman tong dalawang na to, asungot? Tikos ay ang magkapatid na Enciso, sina Vernice at Vern, na ang ama ay si Vern Enciso na nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Ay, naku, custom. Yun pala. Kapag custom, alam na, di ba? Alam na this. Yung magnetic forklift ni Digong, di ba, paano nakalusot yun sa custom? Dahil sa lagay, di ba? Kaya yumayaman eh. Ito, kambal yata to. Pakinggan nga natin sandali. Travels, designer brands, high-end cars. Number 3, Jamie Cruz. Jamie ay isang ring social media influencer. Pinapakita ni Jamie ang kanyang maranyang lifestyle sa pamamagitan ng mga vlog niya. Ito, advice ko dito sa vlogger na ito, mag-jogging ka muna ng araw-araw. Magpapayat ka kasi kapag nag-vlog ka, mukha kang baboy, ang taba-taba mo eh. Tumaba ka sa kakakain ng ng pera ng taong bayan, ginagastos mo dyan eh. Kain ng kain ka, pag edad mo ng 30 ay dabyana ka na. Kaya hindi maganda mag-vlog ng ganyan. Tapos yung ginagastos nyo, pera ng bayan eh. Flood control baby pa rin to eh. Pakinggan nga natin kung sino to. Si Jamie ay anak ng nagmamay-ari ng Santo Cristo Construction, Noel Cruz. Ayan, yung Santo Cristo kasama yan sa bidding ito. Ang Santo Cristo Construction ay isa sa mga top 15 contractors na nakakuha ng bilyong-bilyong project mula sa DPWH. Sa ngayon ay nag-deactivate si Jamie sa kanyang mga social media accounts dahil sa sunod-sunod na mga atake ng mga netizens sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayan, paano hindi ka atakihin eh? Ang yabang-yabang mo, hindi ka naman maganda. Diba? Kung hindi ka lang nagdamit ng maganda, parang alila yung mukha mo, parang maid eh. Nakakagalit kasi itong mga Ay naku, gumanda lang naman yan dahil sa... Ito na yung yung nag-viral na Claudine Cu yata to. Ito na. So ito yung pinakamayaman sa lahat ng Nepo Babies eh. Kasi nagbabayad daw ng bill isang kain lang 700,000. Napakayabang talaga. Ito panoorin natin. At suporta na uwi sa pagkadismaya at pambabatikos ito ay matapos mabunyag ang kanyang kaugnayan sa pamilyang Ko. Ng Bicol na konektado sa construction company. Siya pala ay anak ni dating Ako Bicol Party List Representative, Christopher Ko, at pamangkin ni Ako Bicol Party List Representative, Zaldi Ko.
Si Christopher Ko, ama ni Claudine, ay co-founder ng Hython Construction and Development Corporation, isang kumpanya na kabilang sa malaking nakakuha ng kontrata mula sa DPWH. Samantala, ang kanyang tiyuhin naman na si Kong Zaldico ay Chief Executive Officer ng SunWest Group of Companies, na sa isa rin sa pinakamalaking kontraktor sa bansa, at dating chairperson ng House Committee on Appropriations, isang posisyon na may malaking kapangyarihan sa paglalaan ng pambansang budget. Ayon sa listahan na nilabas mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang ang Hython Construction at SunWest Inc. Ayan, so Zaldico, dawit na rin yan eh. Yan ay kaibigan ni PBBM yan. Kaya sabi ni PBBM, mayroong masaktan talaga na mga kaibigan. So ayan nga, dawit Zaldico yan eh. Ngayon, sino naman itong isang to? Kilalanin nga natin. Kasabay ng mga aligasyon, binasusi ng netizens sa mga nakaraang posts at vlogs ni Claudine na nagpapakita ng kanyang luho at maranyang lifestyle. Mula sa mamahaling bags at designer outfits hanggang sa mga biyahe abroad. Para sa marami, naging simbolo ng diumnoy kayamanang galing sa buwis ng taong bayan ang kanyang pamumuhay. Ayan, so galing nga sa buwis ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan, pabago-bagong mukha nito eh. Oh, grabe maka-makeup. Eh kung walang makeup, ayan oh, mukhang maid lang naman, di ba? Mukhang yaya eh. Tapos ganyan ka yabang, nagmamayabang. Ayan, kumakain sa eroplano, pera ng bayan ang binili ng ticket niyan, mga kababayan. Grabe, anong masasabi nyo dito pag-comment sa ating comment section down below at sa aking mga bagong bisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lalago ng konti itong ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.